Magandang araw mga kaibigan. Ito, gusto kong i-share sa inyo itong Facebook Reels na napanood ko. Yung anak ni Congressman Benny Abante sa District 6 sa Manila nagbitaw ng maanghang na salita laban kay BP Inday Sara. Sinama na rin niya si Mayor Isko Moreno. Talagang palaban din itong anak ni Congressman Abante. Siya po si Princess Abante. Okay, so pakinggan natin siya. Sa isang rally ito sa District 6 sa Manila. Yung paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Oh, dayo, si BP Sara. Alam mo, Liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin. Bastos. Para siraan ang aming congressman na dilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Wow! Galing! Magaling magdiskurso. Para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Ulitin natin, ha? Ulit. At hindi kaya takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Alam mo, Liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman na dilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Wow! Talagang magaling magsalita. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Ay hindi kaya. So, mabigat yung sinabi niya. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas, sabi niya kay Isko Moreno, dahil pinayagan mo ang isang dayo na nambastos at walang respeto sa congressman na nagtatrabaho ng tapat, walang pinipili. O, yun. Galing, parang binubuhat ang sariling bangko. Maganda sana ba kung may pumuri sa iyo, hintayin mo ang ibang tao pumuri. Di ba? Kailan kung ang pumupuri sa kongresista ay sarili niyang anak, I don't know sa inyo kung maniniwala kayo. Ang tanong ko dito is, nasaan si Congressman Abante? Bakit hindi siya ang sumasagot sa atake ni BP Sara? Bakit itong anak niya ang pinagsasalita? Mabuti pa si Congressman Joel Chua dahil sumagot, siya mismo ang nagsalita na interview. At maganda yung sagot ni Congressman Joel Chua na ayaw niya ng negative campaigning, mag-focus lang siya sa kanyang kampanya, CEO na lang sa impeachment trial, o at least ganon, sumasagot. Dito, sa District 6, tahimik si Congressman Benny Abante. Nasaan ba siya ngayon? Although sa post ni Buljakan o Maharlika, according to her puting ahas, nagwawala daw sa galit si Congressman Chua at Congressman Abante sa mga atake ni BP Sara. So, ganyan talaga ang politika. Dahil pumasok kayo sa politika, expect something na sisirain ang inyo kasi sinira nyo rin ang ano eh. Bakit ganyan ang response ni BP Sara? Kasi sila o kayo ang unang sumira o unang nagsalita laban kay doon sa Kongreso.
sa mga hearing. Napanood ng halos lahat ng Pilipino sa mga hearing ng Quadcom, Tricom at iba pa. Pag niresbakan kayo, normal yan. Pag ayaw nyong ganyan masiraan, huwag kayong pumasok sa larangan ng politika. Kaya ako, personally yan, ang ayaw na ayaw ko, hindi ako bagay sa politika. Noong kare-retire ko, ng 2015, may mga nagsasuggest, kakandidato ako. Sabi ko, bakit ako kakandidato? Hindi naman ako mananalo pag hindi ako gagastos. Gagastusin ko yung pinaghirapan ko ng 34 years sa isang eleksyon na wala namang kasigurang manalo? Never. Mas maganda sana kung politika natin yung hindi ka gagastos para wala kang babawiin. Mayroong isang COMELEC commissioner, former, nakalimutan ko yung pangalan. Ito yung statement niya nung bago eleksyon ng May 2022. Ang kandidato, sabi niya, na gumagastos ng marami sa eleksyon, most likely yun ang maraming issue later on. Anomalya. Kasi nga, anong gagawin niya doon sa billions of pesos? Example, presidente, national position. Gumagastos ka ng billions na hindi naman kayang tapatan ng iyong sweldo later on. O, di ba? Talagang may involve ka talaga kasi mahirap. Kaya yan ang problema sa ating eleksyon. Pagdating sa butuhan, yan na. Mabuti ngayon yung mga ayuda, yun na yung ginagastos. Ayuda, AX, Tupad, kung ano pa yan, pera ng taong bayan, yan ang ibinibigay sa mga tao. Kaya kayo po naman nakaka-receive ng ayuda, tanggapin nyo lang. Kaya lang, huwag kayong papayag na diktahan ang inyong boto. Iboto nyo kung ano sa tingin nyo, sa puso, isipan, yung may malasakit, may taos-pusong hangarin na maglingkod sa inyo para hindi tayo kawawa. Okay. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimili tayo ng yero at pako para ma-repair ang mga sira-sira bahay ng